Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, JR po ulit ito. Sa pagpapatuloy po ng aking kwento, na-assign po ako sa isang project malapit sa dormitory ng isang kilalang university. Dito, kakaunti lamang po kaming tauhan na gumagawa. Masungit din ang architect na naka-assign dito. Dahil babae ay takot akong patulan kahit na madalas ang palipad hangin nito sa akin. Hindi dahil sa bakla ako or what, nasasarapan ako sa bakla. Siguro takot akong makabuntis ng iba maliban sa girlfriend ko. Kaya nag-focus lang ako sa trabaho at sa girlfriend ko. Trabaho sa umaga hanggang hapon at nakikipag-video call naman sa girlfriend ko mula 6 ng gabi hanggang 9 ng gabi. Hindi kasi ako makauwi dahil mahal ang pamasahe at may kalayuan rin. Maayos at tahimik ang buhay ko dito. Sabik man ako sa pakikipagdo sa kama ay wala akong matipuhan. Kaya solo mode lang madalas or tiis-tigang muna habang naghihintay ng Sabado ng gabi para makascore. Isang hapon habang naninigarilyo ako sa labas ng ginagawa namin ay napansin ko ang grupo ng mga lalaki na tila pinagtutulungang asarin ng isang binatilyo. Siguro nasa 20 years old na ito at masasabi kong may pagka-nerd ito. Tipikal na schoolboy na may salamin. Mahaba ang buhok na parang bao at palaging may dalang maraming libro at abubot. Nilapitan ko sila upang sawayin. Sana ngunit nang makita nila akong papalapit pa lang ay nagpulasan o nagtakbuhan na. Sila palayo. Ayos ka lang ba? JR nga pala. Sabi ko dun sa lalaki. Hiram po sir. Opo, ayos lang ako. Ano ba nangyari at bakit ka pinagtulungan ng mga yon? Wika ako kay Hiram. Siguro po sir dahil sa itsura ko po. Saka hindi rin po kasi ako marunong o madalas na makihalubilo sa mga tao. Natatakot po kasi ako na dahil sa pakiramdam ko, kakaiba ako. Lampa po kasi ako at tanging aklat lang po ang gusto kong kasama. Ganun ba? Sige mula ngayon ituring mo na akong kaibigan mo. Utol ba? Diyan lang ako sa ginagawang convenience store nagtatrabaho. Utol talaga. Naupo kami sa upuan kung saan ako kanina nakatambay. Nag-usap kami at alam kong takot siya, pero pinipilit pa rin niyang makipag-usap sa akin. Lumipas ang mga araw at unti-unting napalapit ang loob nito sa akin. Kuya na ang tawag niya sa akin at bunsoy naman ang tawag ko sa kanya. Napansin ko rin ang pagiging masayahin nito at palakwento na kahit madalas hindi ko naintindihan dahil English ay ngumingiti na lang ako. Isang araw dumalaw sa akin ang girlfriend ko. Masaya kami nag-uusap sa tapat ng ginagawa namin nang mapansin ko si Hiram na naglalakad papauwi at nakatingin sa amin. Tinawag ko ito at ipinakilala sa girlfriend ko. Nag-hi naman siya at kumamay sa girlfriend ko at pagkatapos ay tumakbo papalayo. Masaya ako kasi ang sweet talaga ng girlfriend ko sa akin at siguradong makaka-score ako sa kanya ngayon dahil ako ang nakatoka na magbabantay sa ginagawa namin. At nagpaalam ako sa foreman namin na kung maaari ay samahan ako ng girlfriend ko sa pagbabantay lalo na sa madaling araw na naman ay uuwi na ito sa bayan namin. Pumayag naman ito at gaya ng inaasahan ay naging mainit, wild ang pangyayari sa loob ng ginagawa namin. Ngunit lingid sa kaalaman ko ay may mga mata palang nakatingin at nakatunghay sa mga kaganapan sa amin ang aking irog. Irog talaga. O kasintahan ko. Kinabukasan ay maagang umuwi ang girlfriend ko. Kaya energetic na naman ako. Kasi naka-score nga akong muli. Tanghali nang mapansin kong nakatingin sa akin si Bunsoy at nang tatawagin ko ito, lumayo siya. Kaya kinahapunan ay inabangan ko siya at nag-abang ako sa likod ng isang sasakyan. Paglagpas niya ay tumingin ito sa tinatambayan ko kaya
Sinamantala ko ang pagkakataon at inakbayan ko ito. Sabi ko, "Bunsoy, ano ka ba? Bakit ba bigla-bigla kang umiiwas?" Sagot naman ni Iram, "Wala po kuya, siguro nasasaktan lang po ako o naiinggit kasi ang ganda ng girlfriend nyo, saka mahal na mahal ka niya." Sabi ko naman sa kanya, dahil sa sinabi niya ay nalaman ko na nagsiselos ito sa girlfriend ko. Kaya hinawakan ko ang mukha niya at hinawi ang mahaba niyang buhok na tumakip sa mukha niya. Ito ang unang beses na nakita ko ang mukha niya. Bagamat nakasalamin ay masasabi ko na mukhang Koreanang babae ang lalaking ito. Maputi at makinis ang balat. Manipis at kulay rosas ang labi at maamo at nangungusap ang mga mata na parang palaging iiyak. "Bunsoy, wala ka namang dapat ikatakot o ikainggit. Tingnan mo, kahit malayo kami ng girlfriend ko, napaparamdam pa rin namin ang pagmamahal namin. Saka tingnan mo nga ang ganda mong lalaki. Sigurado marami maghahabol at magkakagusto sa'yo. Huwag ka lang mahiya na ipakita ang mukha mo at ngiti mo sa iba." "Talaga ba kuya? Maraming magkakagusto sa akin kahit hindi ako kasing ganda ng girlfriend mo?" "Oo naman, siguro kahit ako magkakagusto sa'yo." Ngumiti ito at tila ba kinilig. Tumakbo papasok sa dormitoryo niya. Ako naman ay balik sa tambayan ko at habang nakaupo at nagbabantay, hindi mawaglit sa isip ko ang magandang mukha ni Bunsoy. Hindi ko rin alam bakit ba iba rin ang tama nito sa aking popsicle. Kinagabihan habang nagbabantay ako ay lumapit sa akin si Iram at may dalang pagkain. "Kuya, sabay na tayong kumain. Medyo naparami kasi ng ang luto ko." "Naku, ang sarap naman yan. Tara, pasok tayo." Habang kumakain kami ay masaya kami nagkwentuhan. Bumalik ang sigla sa kilos niya at ngayon nakapusod na ang buhok niya at pinakikita na niya ang maganda niyang mukha sa akin. Paminsan-minsan ay nagpapakit din ito na talaga naman na nagpapael sa akin. Pagkatapos namin kumain ay seryoso akong nagtanong sa kanya, "Iram, nagmahal ka na ba?" "Oo kuya, kaso ang minahal ko ay pag-aari na ng iba." "Ganun ba? Di wala ka pang karanasan." "Karanasan sa ano?" "Sa ganun." NGSB ako o NBSB na rin. Introvert kasi ako. At gaya nung makilala mo ko, mahihain at takot talaga ako sa tao." Nang sabihin niya yon ay lakas loob ko siyang hinalikan sa labi. Akala ko nga ay tatanggi siya pero sumabay ito at ginaya kung paano ko siya hinalikan. Naging palaban siya at naging mainit ang aming halikan habang inaalis namin ang mga kasuotan. Pagkaalis ko ng aking panloob ay tinapat ko sa mukha niya ang aking pops. "Kaya mo bang kainin to? Gawin mong popsicle? Lantakan mo? Pero walang kagatan ha?" Hinawakan niya ito at ginawa ang sinabi ko. Sa simula ay nahihirapan siya at paminsan-minsan ay sumasagi sa ngipin niya ang aking pops. Pero nang tumagal ay nakasanayan na niya at swabe na ang bawat paglantak niya. Pati nga ang aking lato-lato hindi niya pinalagpas. Sinuklian ko rin ng romansa at karinyo brutal sa kanya upang mas masarapan siya at maramdaman niyang ako ang dominant sa aming dalawa. Panay ang kanyang ungol habang ginagawa ninanamnam ang makinis at mabango niyang kutis. Pagkatapos ay muli niyang nilantakan ang aking pops hanggang sa sumabog sa kanyang bibig. Hirap man siya at dahil may karamihan ay sinimot niya at hindi sinayang ang bawat patak. Magkayakap kaming nakahiga pagkatapos namin. Nagpahinga kami ngunit tila dinimonyo ako nang makapako ang kanyang bubble bath niya. Kaya habang yakap-yakap ko siya ay sinimulan kong basain ng mula sa aking bibig ang aking kamay, daliri, nilaro sa kanyang likuran. Nung una, nasasaktan siya kaya sinabayan ko ang ginagawang romansa sa kanyang leeg at nagsimula ako sa 1 hanggang sa 3 na daliri ang gamit ko hanggang sa naramdaman ko na nga at sinimulan ko nang papasukin ang tren ko sa kanyang kuweba.
Napasigaw siya pero maagap niyang kinagat ang braso niya para hindi siya makagawa ng ingay. Matapang niyang tiniis ang pagkawala ng kanyang puri at dahil dito sinuklian ko naman ng top class na performance na talagang mababaliw siya. Nasasaktan man ay sinabayan niya ang gumiling na ginagawa ko. Ramdam na ramdam ko ang sarap at sikip. Kaya sinigurado kong susulitin ko ang batang ito. Ilang minuto ang lumipas, umago sa loob niya ang aking gatas. Nakatinginan kami at ngumiti ito sa akin. Okay ba? Oo kuya, salamat sulit sa sarap. Ang bawat hirap at sakit na naramdaman ko. Makakaulit pa ba ako sa'yo? Oo naman kuya, kasi mahal kita. Gaya ng inaasahan ninyo, nagkaroon ako ng muling kumbaga parausan sa lugar ng trabaho ko hanggang matapos namin ang proyekto at nalipat ulit kami ng assignment. Ngunit bago ako umalis ay sinulit naman namin ni Iram ang ligaya na dulot ng aming katawan. Naging magkaibigan pa rin kami at pati sila ni Jeyo at ng girlfriend ko ay naging close na rin. Buti na lang nanatiling lihim ang mga kaganapan sa pagitan namin. Salamat Kuya E at sana mas tumagal pa at dumami ang mga biyaya na bigay sa iyo ng langit lalo na napakabuti mong tao. Hanggang sa susunod po muli Kuya E at maraming salamat po. Mga adventures muli po, maraming salamat po at nako, ingat-ingat ka rin na JR, baka mabisto ka na. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Just the Beats Production. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, nito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka. Dahil gusto ko na sana'y laging maligaya ka.